Okay, welcome back mga guys to our YouTube channel. Today I will show you how to troubleshoot Oppo A37 auto restart or auto shutdown. So wala nang intro mga guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba i-troubleshoot or kung paano ito i-repair ang Oppo A37 na automatic nagsha-shutdown kahit mataas pa naman yung percent ng kanyang battery. So as you can see mga guys, ang cellphone natin ay nagcha-charge. Ayan. Mataas pa yung kanyang battery. Malapit na siyang ma-full charge mga guys. So try natin paandarin. Ayan. I-power on natin yung cellphone natin. So masdan yung mabuti mga guys kung ano ba yung nangyayari sa cellphone na ito. Baka familiar kayo sa problema ng cellphone na ito, or baka familiar yung cellphone nyo sa ganitong sitwasyon ng cellphone or ganitong problema ng cellphone. Ayan mga guys, so kung makikita nyo mga guys, hindi namamatay yung cellphone natin dahil nga nakasaksak yung kanyang charger. So kung makikita nyo mga guys, mayroon pa siyang 94% na battery. Pero bakit automatic namamatay ito kung tinatanggal ang kanyang charger? Tingnan niyo mga guys. Ayan. Ayan. So kapag nagalaw yung charger niya or kapag natanggal yung kanyang charger mga guys, automatic yan siya mamamatay. Tingnan niyo yung kanyang battery percent. Mayroon pa siyang 94%. But anytime na tinanggal natin yung charger, automatic namamatay yung cellphone natin. So try natin tanggalin ang kanyang charger. Ayan. So automatic shutdown na yung ating cellphone pag hindi nakasaksak yung kanyang charger. Ayan. Try natin paandarin ng walang, ayan, pag pinapandar natin ng walang charger, hanggang upo lang ang lumalabas tapos mamatay na siya kaagad. Ayan. So ang gagawin natin dito mga guys, bubuksan natin yung ating cellphone, ang ating cellphone na A37. So bubuksan natin ang ating cellphone mga guys para i-repair natin. So ano ba yung i-repair natin dito? So saan ba yung parte ng cellphone natin ang ating i-repair? So ang i-repair natin dito mga guys para malaman nyo agad is yung kanyang battery. Kasi sa ganong problema ng cellphone mga guys ay 100 ka-president battery ang kanyang problema. Or 100% battery ang may problema. So hindi natin papalitan yung battery mga guys. I-repair lang natin. No need battery replace tayo mga guys. Kasi pisa lang ng battery ang may problema dito. So yun lang yung i-repair natin, yung kanyang battery. So wag mo munang i-skip ang video na ito kung ikaw ay nanonood pa ngayon para meron kang matutunan at para wala kang ma-miss out sa video natin na ito. Kaya wag mong i-forward. Ayan. Okay, ayan. So itong battery niya mga guys, matigas-tigas pa itong kanyang battery. Ibig sabihin okay pa yung kanyang battery mga guys. So ang problema nga lang niya yung pisa ng battery. So ang gagawin natin dito mga guys ay bubuksan natin itong board ng battery. Tatanggalin natin yung kanyang tape. Ayan. So sa next video natin mga guys, ang sunod nating i-upload ay kung paano tanggalin ang nakalimutang password ng Vivo Y15. Ayan. Yan yung next video natin mga guys. So kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa channel na to mga guys, huwag ka nang magdalawang isip na pindutin ang subscribe button at i-hit ang notification bell at piliin ang all
para ikaw ay maging updated sa susunod pa nating video. Dahil ang susunod nating video ay tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung paano magtanggal ng password ng Vivo Y15 na nakalimutan. So, ito yung tatanggalin natin mga guys. Ito yung may problema. Ayan. Yung pisa na yan mga guys. Ayan. So ang gagawin lang natin dyan mga guys ay i-resolda lang natin yan. Hindi na natin yan papalitan mga guys. I-resolda lang natin yan. Yan. Parang ano kasi yan guys. Parang yan yung kanyang fuse mga guys. So hindi lang maganda yung daloy ng kuryente ng battery. Kasi nga matagal na yan. At saka yung solda niya guys ay medyo barado na, kaya kailangan lang nating i-resolda para maging maayos yung pagdaloy ng kuryente. So pwede rin natin tanggalin yan at i-jump natin ng maliit na wire, pero ang gagawin natin ngayon ay i-resolda lang natin, hindi na natin tatanggalin. I-resolder lang natin yung magkabilang dulo ng pesa, yung maging tunaw na tunaw talaga yung LED mga guys. Ayan. Yung ma-sure talaga natin na maayos na yung pagkadikit at maganda na ang pagkadaloy ng kuryente. Ayan mga guys. So pagkatapos natin yung i-resolve mga guys is balik na natin yung battery, yung kanyang tape. Kung hindi na natin mabalik yung black tape na dating tape niya mga guys, pwede tayong gumamit ng masking tape or electrical tape or scotch tape para lang matakpan yung mga pisa at hindi mag-ground sa body ng ating battery or cellphone. Ayan. So try na natin ibalik mga guys, pero lalagyan muna natin ng scotch tape sa kabilang side para for sure na hindi mag-ground yung battery natin doon sa body ng ating cellphone. Ayan. So ayan, okay na yan mga guys. Lalagay na natin siya. Susubukan na natin kung gumana ba or gagana ba yung ginawa natin. Try natin kung totoo bang battery talaga ang may problema, kung bakit siya automatic namamatay. So yung percent pala nito mga guys kanina is 94%. So ngayon ay mag-iiba na ito ng percent. Bababa na yung kanyang percent, hindi na ito 94%. Dahil kung ano yung percent ng battery niya ngayon, na-repair na natin, yun yung totoong battery percent niya or laman niya. Hindi yung 94% kanina. Ayan. So kung makikita niyo mga guys, mayroon siyang 70% plus, 70 plus %. So ang cellphone natin mga guys ay hindi na siya namamatay kahit hindi na naka-charge. Ayan. Ayan. So makikita natin mga guys, hindi na talaga siya namamatay kahit hindi na gina-charge yung ating cellphone. So hanggang dito na lang mga guys. Maraming salamat sa panonood. Sana'y mayroon kang napulot na idea or kaunting kaalaman sa video natin na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat. Shout out nga pala sa ating viewer na si Ariel Tanyang. So shout out sa iyo idol. Maraming salamat sa iyo. God bless you idol.